5:50 AM nang magising ako dahil nga hindi ako nakatulog kagabi ngayon, hirap na hirap akong bumangon. Dahan-dahan ako mag-aasikaso dahil tulog pa ang mga amo ko. So magtitimpla muna ako ng kape na iinumin ko at babaunin ko mamaya paglabas ko. Sunday ngayon at day off ko, kaya naman dahan-dahan akong nag-aasikaso. Wala ngayon dito si among babae pero uuwi siya mamayang gabi. Uminom muna ako ng maligamgam na tubig at saka ko naman gagawin yung pagtitimpla ng kape na babaunin ko mamaya sa labas. Sanay na ang mga amo ko na tuwing day off ko ay maaga talaga akong gumigising, kaya naman nag-iingat din ako na hindi sila maingayan. At dito na nga po ako magsisimulang mag-asikaso naman ng sarili ko. Naligo na ako kagabi kaya hindi na ako maliligo ngayon. Peace na lang. Leggings ang isusuot ko para pag nadulas ako, hindi magagasgasan ang hita ko. Good morning. Late ako ngayon kasi nagtiklop muna ako ng damit ng mga amo ko. Yung nilaban ko kahapon, tiniklop ko muna bago ako umalis. Para hindi magtampo si amo. Wala kasi si amo kong babae, nasa Malaysia. Si Esther, ako, at saka si Joseph lang yung naiwan sa bahay. So, naglaba ako kahapon. Hindi siya natuyo maghapon. Ngayon pagkagising ko, syempre nag-aasikaso ako sa sarili ko. Nawala sa isip ko. Nung pumunta ako sa sala kasi nadinig ko na nagising si Sir. Nakita ko yung sampain ko, kaya sabi ko, ihabol ko na tiklupin. Kaya nalate ako. Kasi ayoko din minsan na ayoko din na abutan ni among babae yung bahay ng magulo ba. Nalaglag yung remote ko. So, Habang naglalakad ako papunta sa Austin Station, napansin ko na parang sobrang dami dito ng tao. Normally kasi tuwing Sunday ay hindi ganito kadami ang tao. So ayun nga, on the way ako papunta sa Austin ay dumiretso na agad ako papasok sa MTR. Pagdating ko nga sa Austin Station, dumiretso na ako agad sa loob dahil nga nakareceive na ako ng message mula kay Mami na parating na yung train na sinakyan niya papunta dito sa Austin Station. Mula dito sa Austin ay bababa kami sa Kamsyong Road para naman i-meet si Itay. Pagkatapos naman nun ay dediretso na kami sa place kung saan pa namin imi-meet yung iba pa naming mga kasama. Pagdating naman ng MTR ay agad naman akong sumakay at nakita ko si Mami. Makalipas naman ang ilang minuto ay nagkita-kita rin kami ng aming iba pang mga kasama. Konting usapan muna kung anong mga gagawin namin pagdating sa Castle Peak at dumiretso na kami pababa para hanapin naman yung sakayan papunta sa shoe home kung saan kami mag-i-start na paakyat sa Castle Peak. Makalipas nga po ng mga ilang minuto ay nakababa na rin kami sa train. naglalakad kami ngayon papunta dun sa aakyatin naming Castle Peak. Nandito kami ata sa Shunghui. Ata, kasi hindi sigurado. Alam nyo na mahina talaga ang kokote ko pagdating sa mga place, sa sakayan, sa explanation, ay kayo na po ang bahala. Hanapin si Tad's Relos page at siya na po ang bahalang mag-guide sa inyo papunta dito sa Castle Peak. Yun. Dito pa lang hinihingal lang kami.
Kami nga po pala yung tipo ng mga hikers na slow lang po ang galawan. Di po namin minamadali ang pag-akyat sa mga bundok na pinupuntahan namin dahil po gusto namin na ma-enjoy lahat ng spot na magaganda na pwede naming mapuntahan. So dahil nga po medyo mahirap yung simula ng pag-akyat namin dito sa Castle Peak, daan pa lang ay hihingaling ka na, nag-decide po muna kami na magpahinga at uminom ng kaunting kape. Almusal muna kami. Stop over kami. Stop over talaga. Alam niyo na, coffee is life, kaya hindi pwedeng hindi kami muna iinom nito. At hindi rin makukumpleto ang gala kung walang chismisan. Hagdan yung inaakyat namin paakyat doon sa Castle Peak. Kaya nakakahingal. Lakad tayo ng onte, pagkatapos niyan, pahinga uli. After po siguro ng mga 40 minutes na lakad papaakyat dito ay nag-usap-usap kami na kumain muna ng lunch dahil nga mga gutom na rin kami. Para mabawasan din yung mga dala-dala naming mabibigat. Makatapos namin kumain ay nag-decide na kaming magsimula uli sa pag-akyat sa bundok. Dahil nga medyo malayo pa yung lalakarin namin papauwi, kailangan naming sulitin ang buong maghapon. Malapit na ata kami. Malapit na ba tayo? Maganda yung panahon ngayon kasi malamig. Hindi ganun kainit. Meron kaming nakitang magandang spot banda dito kaya naman tinigilan namin. Syempre, sayang, malamig at medyo makulimlim ang panahon. Okay na rin para hindi kami pawisan habang umaakyat sa Castle Peak. Malapit na kami. Mas nakakapagod pag hagdan. Onting hingal na lang at mararating na rin namin ang tuktok ng Castle Peak at doon na kami magpapahinga muna ng 1 hanggang 2 oras bago umuwi. At finally, andito na po kami.
Pagdating po namin dito sa Castle Peak, dito na po kami nagpahinga at na parang nagko-complain pa ako at hindi kami ganun na hirap na hirap. Sabi ko sa mga kasama ko, bakit parang easy lang yung ginawa natin? Parang nag-exercise lang tayo, umakyat lang tayo sa hagdan, para bagang nabitin ako sa ginawa namin. So dahil nga po katatapos lang namin ng breakfast kanina at saka lunch, bali hindi na po kami kumain pagdating namin dito sa Castle Peak. So naging abala po yung iba kong mga kasama, kaya ang ginawa ko, niyaya ko si Precious at inikot namin yung bandang likod ng Castle Peak. Then, habang nag-emote po ako dito, kumukuha ko ng sarili kong mga videos, nakita ko yung drone ni Itay, kumakaway ako, kaya natatawa si Precious. Baka may message na eh. After 2 hours later. So, ayun na nga po, after namin mamalagi ng 1 hanggang 2 oras dito sa Castle Peak, nag-decide na kaming bumaba. Bumaba na kami dahil medyo malayo-layo pa ang lalakarin namin at marami pa kaming dadaan ng bundok bago namin marating ang daan papauwi sa kanya-kanya naming mga amo. So dahil first time ko na naman po uli dito sa Castle Peak, hindi ko inaasahan na sobrang dulas pala talaga ng daanan pababa dito. Bago po kami pumunta sa mga place na pinupuntahan namin tuwing day off namin, ay dinidiscuss muna ito ni Inay at saka ni Itay sa amin. Kumbaga po ay para pong ini-explain sa amin kung ano yung mga bagay na maaari namin i-expect dun sa place na pupuntahan namin. Dahil nakapunta na nga po sila dito, kaya po sinasabi nila sa amin kung ano yung mga maaari naming ma-experience pagdating sa lugar. Pero dahil sa pasaway nga po ako, madalas ay hindi ako nakikinig. Kaya ang nangyayari, ako po talaga ang pumapaldo sa pagkadulas. Kasi pwede kang iwas-iwas niyan, bata. Hawak ng mahigpit. Hawak ka lang sa lubid. Hawak ng mahigpit. Paupo magalanganin, ha? Hawak ng mahigpit. Be, yung camera natin hindi pa na ano yan ba? At syempre, dahil medyo extreme yung aming pagbaba sa Castle Peak, ay inabot po kami ng gutom. So dahil may natitira pa kaming pagkain, nag-decide muna kami na tumigil sa isang place at ubusin yung mga dala-dala namin. Makatapos naman po namin kumain, hindi na kami nagtagal sa lugar. Nagpalipas lang po kami ng mga ilang minuto at nag-decide din naman na maglakad para po magpatuloy na sa aming lakad. Nung mga oras po na to ay mag-aalas 5 pa lang, kaya naisipan po ni Itay na daanan na rin namin yung Pineapple Mountain na tinatawag nila. Kaya naman, nagdiretso na kami para mapuntahan namin siya bago kami abutin ng dilim.
Makalipas nga ang ilang oras ng paglalakad sa ilang bundok ay narating na namin itong tinatawag nilang Pineapple Mountain. I-enjoy lang muna namin itong sunset at saka kami uuwi. From Castle Peak to Pineapple Mountain. Sulit na sulit ang aming lakad. O, pinauwi na tayo.